Okay, KGX, kumusta kayong lahat? Isang mabilisan lang, oh. So, next, okay. So, napansin nyo to, no? Itong ating chart na to. Again, kung titingnan natin, bumili na naman tayo dito sa area na to. So, mamaya, baka bumili tayo ulit. No, everyday bumibili tayo. Again, nasa 75, below pa lang tayo to 63. So, nandiyan pa lang tayo sa 250, 500, tulad ng sinasabi ko. And then ito nakita nyo tong resistance na to, medyo hindi lang tayo nakagawa ng video kapon pero nakita nyo ito nung nakaraan. So far kung titingnan nyo, na-break, di ba? So, and then itong area na to, itong resistance natin na pangalawa ay masyadong makunat. Kailan pa naging makunat yan? Simula pa dito, no? Simula pa nung Feb 16 ay makunat na yan. Okay? So, next, ano ba yung magiging area of resistance natin dito ulit? So far, ang ginagawa ko lang dito mga kapatid, tatanggalin ko muna to, itong area na to. So, magiging malinis muna tayo. So, for me, so dito muna tayo maglalaro sa area na to. Maghahanap muna tayo ng multiple rejection. Ayoko naman bigyan to ng resistance at support, no, itong area na to. So far, papahabain muna natin kasi weekend, I think siguro by Monday or Sunday tayo magbibigay ng panibagong support and resistance mga kapatid. Again, ang layo na ng tinahak natin. So tingnan nyo, from buy, nagbabay tayo dyan, di ba, umangat, o bumaba, nagbabay tayo. Bakit? Kasi nga, syempre, nasa below 75. Ang dami nagsasabi na talagang ang bear market ay hanggang 58 lang. So, pwedeng mangyari yon, to, hanggang dito, no? Pwedeng mangyari yan. So, pero pwede din mangyaring bumagsak yan. Kaya nga ako, tulad ng sinabi ko, kahit pa paano, maliit na margin lang yung nilalagay natin dito. Hindi malaki, para hindi masakit if ever biglang bumagsak. So pag bumagsak yan, pag bumagsak somewhere dito yan, magbabay ako na medyo malaki. Nandiyan na yung 50,000, 40,000, makikita nyo. Yung pinaka ano natin, pinaka buying position natin, biglang yung leverage niyan, biglang babagsak. No, ibig sabihin, yung ROI natin lalapit kung saan tayo bumili ng malaki, mga kapatid. Okay? And then kung titingnan natin, BlackRock ay bumili na naman ng Bitcoin and bumili ulit ng Ethereum. Pero Grayscale, ayan, kung papansin natin, no? Nagbenta tas bumili ng Ethereum. Di mo alam kung ano nangyayari sa kanila. And then, dito naman si Fidelity, nagbenta siya ng 51.49 million. So, BlackRock nagbalik sa 51.6 billion, no? Net asset niya. So, as of February 2026. Okay? So, kung mapansin naman natin dito, syempre, ayan. So, President Trump announced live he is about to sign crypto market structure bill soon in front of all the world leaders. No? So, bullish to sa market once mangyari yan, mga kapatid. So far, kung mapapansin natin, 2 hours ago, pero kung titingnan naman natin ang chart, no? Nag-maintain lang. So, ibig sabihin, yung mga ganyang announcement ni President Donald Trump hanggat hindi nangyayari, hindi gagalaw ang market. Okay? So next, may makikita pa ako dito eh. Michael Saylor exposed Jane Street for being 100 billion Ponzi. So for me, ano pa to? Hindi ko pa maintindihan to. Soon, i-check natin dyan. Ito, 19 hours ago, kaya nagsiliparan daw ang Ethereum dahil merong whales na nagbukas ng position ng from entry point niya is 2,000 to 27,000 ang Ethereum and ang liquidation price niya ay 2,997. So far, kung mapapansin natin, lumipad lang si Ethereum hanggang 211. I don't know kung nag-TP na to, pero ang Ethereum natin ngayon ay nasa 2010. Okay? So, hindi pa naman siya na-liquidate pero negative na ang portfolio niya ngayon. So, tingnan natin. So, baka nga biglang lumipad to, no? Ay, sorry. Short position yung sinabi, no? Ayan, no, short. Oo nga, no. So, 210, profit na si Lock 2. Profit na pala si Lock 2, oh. Grabe talaga mga insider, no? So, tingnan natin kung saan to magpo-profit. Unrealized niya ay 900,000. So, pero ngayon profit na siya. Profit na siya siguro ng konti. Okay? So, next. Maghahanap tayo ng ibang news kaya lang Friday today. So, medyo magsasarado market bukas. Magkakaroon lang tayo ng konting idle. Pero kung titingnan natin, basta everyday nabili si
KGX. Okay? So far, nailipat na natin yung worth 20k natin doon sa ating hard drive. Sa ngayon, ang ating baon na lang dito ay, syempre, para pakita natin. So, meron tayong 35. No? So, 2k. So, meron tayong 2k na binili worth of Bitcoin. So, meron na naman tayong additional na pambili. So, tingnan natin yan. Then, Ethereum, meron tayong 5 USDT. So, again, nag-iipon tayo ulit. Again, 5 USDT, 10 USDT ang nilalapag natin. Kaya, sabi ko nga sa inyo, no? So, barya-barya lang para hindi tayo maubos. Okay? Ngayon, pag lumipad ulit to ng 50k, no? Both, no? Ethereum and BTC, 50k, transfer ulit sa wallet yan. Okay? So, sa ngayon, ano na to? Second batch na to. So, sana this March makakuha tayo ng worth 100k total of holdings. Okay? Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. So, bukas, sisimulan natin yung mas malalim na news para at least mas nasusundan natin yung market. Pero ako kasi nasusundan ko na yung market sa ginawa akong structure, di ba? So, kung titingnan nyo, dito pa lang, susundan ko na siya, Saan ang possible na punta nito? Pag na-break to, panigurado, baka mag-71. Pero, once na ito, at pumunta dito, best support to. Okay? So, sa ngayon, hindi muna ako gagawa ng graph. Ang gagawin ko lang muna ay maghintay muna ng weekend. Okay? So, Sunday tayo gagawa para at least mas malinaw. Saludo.